Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sa ngayon, ang Senado ay nasa heightened security alert. Nasa heightened security alert ang Senado. Sa katunayan, naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at acting Senate President Win Gatchalian na work from home na muna. June 10 at June 11, work from home na muna ang mga empleyado ng Senado. Dahil ito sa mga security measures na isasagawa sa Senado. Bakit nagkaroon ng mga security measures? Kasi may paabot sa liderato ng Senado galing sa National Bureau of Investigation na may banta, seryosong banta sa seguridad ng Senado. At may armadong grupo na posibleng involved dito. Kaya tiningnan ito ng Senado na hindi simpleng banta. Kaya ang ginawa ng Senado, nagsagawa ng mga security measures. Mga kabunyog. O ngayon, umaalma si Cayetano. Sabi ni Cayetano, bakit daw pinaniniwalaan ng liderato ng Senado nila Senador Win Gatchalian ang sinasabi ng NBI? Hindi daw dapat pagkatiwalaan ng NBI ayon kay Cayetano. Pero sa totoo mga kabunyog, dito hindi na naman nakapurma si Cayetano. Hindi na naman nakapurma. Ang gusto kasi ni Cayetano, hayaan lang yung mga nangyayari sa Senado. Yung paglabas-pasok ng mga tao na hindi na nakokontrol, tapos yung mga rally doon sa labas, ay mayroong nakarating daw na information sa NBI na may mga plano, may mga pinaplano na kaguluhan. Kaya sabi ni NBI Director Matibag kila Win Gatchalian at kila Senador Lacson, medyo magsagawa ng paghihigpit sa seguridad. Kasi reliable ang information umano na nakuha nila. Kaya ito na mga kabunyog, nagsagawa ng mga security measures ang Senado. Umaalma ngayon si Cayetano. Pero pinaliwanag mga kabunyog ni Senador Ping Lacson, pinanood ko yung interview kay Senador Ping Lacson, ano ba talaga ang banta na sinasabi? Mahaba yung interview kay Senador Ping Lacson. Maganda yung pagkakapaliwanag niya at maunawaan natin na medyo nga talaga seryoso. Ganito ang pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Ikwento ko sa inyo. Ano ba yung threat? Ganito mga kabunyog. Ay di ba nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa Senado? Yung liderato, ginugulo nila Cayetano. Pagkatapos yung mga hearings, yung hearings ng Blue Ribbon, may sariling Blue Ribbon Committee hearing ang grupo ni Cayetano sa ni Marcoleta. Tapos yung hearing nung isang araw nung Blue Ribbon sa ilalim naman ni Tulfo at ni Gatchalian, ginugulo nitong grupo nila Robin Padilla at nitong mga ex-bodyguards or Malita Boys. Sa katunayan, saan ka nakakita na nandun na sila sa loob ng Senado, pumasok sila doon, pumunta sa opisina ni Robin Padilla, tapos doon nag-press con. Nandun naman, kung talagang seryoso sila, pupunta na sila, nandun lang naman sila sa loob ng Senado, bakit hindi pa sila umattend doon sa hearing sa baba? Malinaw na yon. Mayroong mga pinaplano. Ngayon, nakita nyo yung hearing nung yung sinasagawang consultative meeting ang tawag nila Tulfo at Gatchalian doon sa Blue Ribbon ni Tulfo. Pansamantala, sinuspend yung proceedings. Kasi nag-request si Director Matibag ng NBI na makalapit siya kila Gatchalian at Tulfo. Nagkaroon muna sila ng pag-uusap. Ngayon, ikwininto ni Senador Ping Lacson kung anong napag-usapan. Noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hag openly during the hearing.
So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details na nakausap ko rin siya kanina dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang na-share niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na nakuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon dishonorably discharged. Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila disgrace yan sa serbisyo. Ang marine laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit na mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasight for contempt. At pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puknat yung protesta doon sa harap ng Senado. Maski kakaunti, may program, merong malaking screen doon, na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10, 20 lang sila doon, talagang naka-vigil sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin na parang, yun ang pinababantayan sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung saan loob, siyempre, may security threat talaga maituturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kaya pala, sinuspend muna, pumunta si Director Matibag doon sa grupo nila Lacson, nila Gatchalian at nila Soto, at ikwininto niya. Ang kwininto niya, may reliable information sila, kumpirmado, na itong mga grupong ito, nila Baligod at itong 18 Maleta Boys or ex-bodyguards, kasi ayaw na ng AFP na tawagin silang ex-Marines kasi nasisira daw ang kanilang reputasyon. Kaya irespeto rin natin yung request na yan ng AFP, tawagin na rin lang natin silang 18 Maleta Boys. Total, yun naman yung lagi nilang sinasabi. Maleta daw. O anyway, mga kabunyog, sabi ni Senador Ping Lacson,
lumapit sa kanila si Director Matibag sa mga senador, hindi muna pinablik yung kwentuhan, pero sinabi ni Director Matibag, seryoso ito. May armadong grupo na posibleng magsagawa ng kaguluhan sa Senado. Ganun kalinaw mga kabunyog. May armadong grupo na nagpaplano ng kaguluhan sa Senado. Yan yung ano. Ay syempre, kapag ganun ang paabot, galing yan sa NBI, kumpirmadoan niya. Kung ang tawag diyan kapag kumpirmado at reliable yung information, ang tawag diyan sa intelligence nomenclature, A1 information. Pinatigil niya muna yung yung meeting ng Blue Ribbon. Pinatigil muna. Tapos lumapit siya sa mga senador, nagkaroon sila ng pag-uusap. Ngayon, ikwininto na ni Senador Ping Lacson kung ano yung sinabi ni Director Matibag. Ang sabi daw ni Director Matibag, mayroon ngang armadong grupo na masama ang plano sa Senado. Kaya, sineryoso naman ito ng pamunuan ng Senado. Sa ilalim ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, na siyang acting Senate President, kaagad-agad, in order na mag-heighten ng security measures ang Senado. Kaya yung USAA, yung Office of the Senate Sergeant at Arms, mga kabunyog, kaagad-agad ang linagay ang Senado, ang premises ng Senado at ang building ng Senado, inilagay sa heightened security alert status. Yan po ay ayon mismo sa Senate Sergeant at Arms na si Alfred Corpus. Ayon kay Senador Ping Lacson, yung mga malita boys na yan, pwedeng gamitin para magkagulo. Paano? Paano gagamitin? Ayon kay Senador Ping Lacson, dahil nga hindi nagko-cooperate itong mga malita boys na ito, kasi wala naman talagang planong mag-cooperate pinaghahandaan na nila, ina-anticipate na nila na posible silang i-cite in contempt. Yan mga kabunyog. Ayon kay Senador Ping Lacson, naghahanda na itong grupo nila Baligod, itong mga DDS, itong grupo nila Mike Defensor at itong 18 Malita Boys, ina-anticipate na nila na posible silang i-cite in contempt ng Senado. So ngayon, anong ginagawa nila? Araw-araw may rally doon sa labas. Hindi na nila tinatantanan. Para kapag sinite in contempt itong 18 na Malita Boys na to, ay magdadagdag na lang ng tao kasi nandun na, may lagi nang nandun. Hindi na sila umaalis dun May kabaong nang nandun. Araw-araw nandun yung mga DDS, may panahon na may mga taong minubilize yung mga Muslim daw yon, grupo ni Robin Padilla. Mayroong panahon naman mga Iglesia ni Cristo naman daw yon, minubilize naman ng grupo ni Marcoleta. Kumbaga, nagdadry run na sila. Parang nagdadry run na sila doon sa labas ng mga rally. Ina-anticipate nila na kapag isinite in contempt ang mga 18 na Malita Boys na ito, ay magkakaroon ng kaguluhan. Magkikreate ng kaguluhan. Yan ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Para magkaroon ng rason ng kaguluhan, papalabasin nila na hindi naman anya kami ayaw sa umaten. Sa katunayan, nandunaan niya kami. A-attend na sana kami, kaya lang, sinuspend na yung hearing. Kaya wala na. So, kumbaga, kaya sila pumunta doon sa building ng Senado nung araw na yon, papalabasan nila para umattend daw sila. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila a-attend. Kasi dumiretso sila doon kay Robin Padilla. Bakit nila ginawa yon? Para lang palabasin na pag sinite sila in contempt, ang sasabihin nila, bayani sila kasi hindi naman daw sila takot na humarap. Kaya lang, kit daw kasi kinansel na. Sa totoo lang, kung talagang gusto nilang umattend, dapat dumiretso na sila doon. Tapos ngayon, di ba? Ayaw ng AFP na tawagin silang ex-Marines. Kasi nga, nasisira din yung reputasyon ng Marines. Kaya, ang pinag-uusapan, anong tawag? Sabi ng ni Tulfo, dapat yan Cargador Boys. Ex-Cargador, 18 ex-Cargador.
O, kasi may karga daw sila laging malita. O, mayroon din naman nagsabing 18 ex-bodyguards. O, dahil mga dating bodyguards sila ni Saldico. Mas matindi pa nga si Yusik Castro, sabi niya, ex-basureros. O, kasi ang sabi nila, ang mga dinala-dala daw nila, ang code nila doon, basura. O, pero mayroon ding nagtatawag, ex-Malita Boys. Anyway, kaya lang yun na nga ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. May masamang binabalakan niya based sa pinaabot ng NBI. Mayroong masamang binabalak itong grupong ito na kapag sila ay sinight in contempt, magkakaroon ng kaguluhan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.